This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good afternoon, Philippines. You're watching the Business Portal, your gateway to health, beauty, trends, and opportunities. In behalf of Dr. John Seneca, I'm Dr. Jonah Seneca, and you're watching What's Up, Doc? Again, good afternoon, Philippines, and here we are again. We're going to have a very interesting discussion again, pero before anything else, I would like to introduce to you my very handsome co-host. Thank you. Dr. Vincent Reyranlao to help me afternoon. today. Good afternoon, Dr. Jonah Seneca, and good afternoon to all the televiewers of GNN, especially ang ating program, What's Up, Doc? Yes. 5 years na po ang What's Up, Doc. Yes. Alright. Bakit wala si Dr. John Seneca dyan? Actually, nasa Dubai siya. He's doing some... Nagpa-convert na ba? Hindi pa naman. Pero... May convention yata si Dr. Meron John mga Seneca. business lang siya. May mga business lang siya doon. Well, we miss you, Dr. John Seneca, and hopefully we will see you next week kung makakabalik siya. Yes. Oo. Kaso kapag nakabalik siya, siya na yung nandito. Wala tayo so siguro dito. mag-extend na lang muna siya. Okay, so for our discussion for today, I think first time pa lang natin naging topic tong i-discuss natin today. Kasi right now, we are going to discuss several eye problems. For sure, marami sa inyo dyan na may mga gustong itanong sa mga doctors natin. Minsan wala tayong time na pumunta sa mga clinic, ganyan. Pero for sure, maraming mga naiipong questions dyan about eye problems. Eye talk. I for myself, no? Nagkaroon ako ng problem mga nga, few days ago. lately, and no? nagkonsulta rin tayo sa ophthalmologist. Mga common problems and basic conditions, hindi lang sa adult, pati sa mga pedya. Oo, sa mga pati pedya. Pati sa mga babies. Yes, kasi meron tayong guest na pediatric ophthalmologist. So, introduce ko yes, na. please, Jonah. Ang very beautiful Doctora Catherine Balconcha. Good afternoon, Doctora. Our pediatric ophthalmologist from the yes. Los Santos Medical Center. Yes, and our second guest, ito napaka-macho, no? Parang nag-artista dati ito. Si Dr. Carlo Andraneda, also an ophthalmologist from the Los Santos Medical Center. Dr. Carlo. Yes, oo. Sige, Jonah, simulan mo na. Oo, simulan natin kasi for sure mahaba-haba. Maraming Maraming topic, yes, magtatanong dito for sure. Okay, yung unang tanong ko, kasi si Dr. Kate Balconcha, she's a pediatric ophthalmologist. Kapag sinabing pediatric ophthalmologist, ito lang ba yung usually yung mga may error of refraction o yung mga malalabo ang mata? Yun lang ba usually yung mga patients na nagpapakonsult sa inyo? Or ano pa ba yung bulk or yung mostly na mga pinapakonsult ng mga parents sa mga bata? When we say pediatric, yung age bracket is 18 years old and below. 18 years old and below. Oh. So, lahat ng eye conditions ng... Pasok sa Yes. pediatric Pasok. ophthalmologist. Okay. Okay. So, aside from error of refraction, Yung pwede rin yung malalabo ang mata. yung malalabo yung mata. And also yung mga nababanlag, naduduling. Banlag, ito yung naduduling, right? No, Yung may banlag, meron may ding duling. Oh, iba Yung banlag. banlag, Magkaiba yung... sila. Kasi yung English speaking ako. Pasensya Banlag, na. ano ulit yung banlag? Okay, so strabismus aspect naman yun. Yung banlag, yun yung nakalabas yung mata. Palabas yung... Palabas yung... Palabas, oo. So, oo. pag duling naman, nakapasok. Oh. So parang now hindi you ako know. nag-aaral ng med school. Kamusta naman ang kamusta ang med Ayos school naman, natin? maganda FE. Okay, so, ito common question. Kunyari ako may daughter ako, no? Alam mo naman ng mga bata, mahilig manood ng TV, lalo na yung mga cartoons. And we were talking about yung error of refraction. How soon na pwede mo ipa-check ang bata? For example, for precaution lang naman. For example, napapansin mo na parang laging nanonood na malapit. Just a precaution, how soon can a parent bring her child? Actually, for eye screening, for pediatric age,
pwede na silang ma-screen at the age of 2 to 3 years old. 2 to 3 years So that's old. preschool age. Preschool Pwede age, na oo. silang ipa-check. For eye screening, pwede na yung makuha yung grado and then also ma-check yung loob ng mata. Hindi ba mahirap i-coordinate ang pasyente ng bata? Siyempre, alam mo naman ang bata, medyo pag nakakita pa lang ng naka-white coat, Makukulit, natatakot na. iiyak. Oo. Actually, medyo mahirap pagka children but kaya naman. Hindi rin i-restrain ba ito? Hindi naman. At first, tinitingnan muna natin. We Yung examine, behavior. tinitingnan muna natin before we examine kung kailangan i-restrain. Kapag ka-cooperative, and then parang makikipaglaro ka lang. Parang playtime. Tapos Oo. you So examine parang them. normal lang, parang hindi niya alam. So 2 to 3 years old pala. 2 to 3 Yes, sa ating years mga old, pwede na televiewers, natin 2 to 3 years ipa-screen old po. ang mga Yes, babies oo. natin. Actually, lately, I usually hear this retinopathy of prematurity kasi in the hospital kung saan ako nag-work din, ang sabi kasi nila, usually daw, maraming hindi aware dito sa retinopathy of prematurity. So, Dr. Kate, can you further explain lang ng konti kung ano ba itong lagi nating narinig na retinopathy of prematurity? So yung retinopathy of prematurity is actually an eye condition na nakikita natin sa mga premature or preterm babies. Okay. So yung mga hindi pinanganak ng husto sa buwan, Mga premature. So okay. ang ano kasi natin is 39 weeks. 39. Ay 39 38 no? to 38 oh, yeah. So kapag ka mas mababa but there's a guideline kasi, there's a new guideline na 33 weeks and below dapat ma-examine ang mga babies. Bagong protocol ito, doktora. yes, Pag yung mga preterm. less than 33 weeks below, Yes, they na have to be nabuhay, examined. you have to be examined for retinopathy of premature. For screening of retinopathy of prematurity. How about yung term naman, doktora? Hindi ba kailangan Yung kasama term- ito sa newborn screening? Yung newborn screening kasi hindi kasama yung eyes eh. Pero, Oo nga, bakit nga hindi kasama ang... so hindi siya kasama. But, yun nga, we stress that for children or for babies na born na preterm, they have to be examined. So, kailangan matingnan talaga yung loob yung retina na tinatawag. Kasi yun yung hindi nagde-develop. So, kapag maagang pinanganak, hindi pa developed yung retina, so pwedeng magkaroon tayo Dapat ng talaga ibang problema. pinapascreen Yes. Ano ba ang Dapat worst kasama talaga. problem, doktora? For example, hindi na-screen ang retinopathy of the premature. Ano ba yung consequences nito sa So, isang bata? yung worst case scenario is retinal detachment. Retinal detachment. Pwedeng mabulag Mabubulag. ang bata. oo. I guess marami, kahit siguro sa mga sa mga doktor na, marami pa rin hindi aware dito sa condition na to. Kasi ako actually mas na-expose na ako dun sa condition na yon or sa knowledge about that condition nung time na pumasok na yun ako sa residency ng ophthalmology. Pero prior to that, hindi talaga ganun ka-aware kahit sa mga doctors, 'di ba? Na ipa-screen yung mga bata na premature. Yes, Kasi actually, oo. may mga malalaking mga condition talaga na pwedeng maging outcome kung hindi mo siya ipapa-screen ng maaga. Tama po ba, Doktor? Yes, tama. Early detection is is very Early important. detection. Yes, Early for our televiewers nga pala, Dr. Jonah, our Yes. cell phone number is 0925-832-5193 and please include your name and your location. Nabubulol na ako, Jonah. Sa okay ating lang mga yan. texters, meron po kayong pwedeng mapanalunan na gift certificate of Johnson Wow, Cosmetic napaka-generous Surgery. mo naman. That is worth, hindi sa akin to, Ah, hindi worth ba 2,000, sa inyo to. Worth Sa 2,000 akin pala pesos yun. po of GC and of course, Izumio Drinking Water. Siyempre, Yan. at ang ating sponsor. No? Sa ating mga magte-text regarding our topic, iTalk. Okay. Ako meron naman akong question kay Dr. Adrineda. Kasi since mamaya kasi nga pala, mabanggit ko lang, mamaya kasi meron tayong mga beautiful guests ulit. No, yung mga candidates for Miss Tourism. Yes. Siyempre, as a girl, di ba? At yung mga history natin, ng pagsali-sali sa mga kung ano-ano. Gusto ko rin matanong kay Dr. Adrineda, kasi alam ko, bihasa siya sa mga gantong mga topic tungkol sa mga pagpapaganda naman sa mata. Total na pag-uusapan na rin natin ang mga mata. Dr. Adrineda, marami din bang mga nagpapakonsult sa inyo or yung whether medyo bata pa, teenager, or medyo matanda na gustong sinasabi na, kasi Asian eyes tayo, di ba? Usually mga walang talukap, yung mga
yung mga walang slit sa mata. Yes. May mga ganun din bang nagpapakonsult sa inyo, Doktor, pagandahin niyo naman yung mata ko. Gusto ko parang medyo malalim yung mata ko o mapungay. May Akala mga mo ganun ba? problema, no? Yung pala Oo. pagpapaganda ang Kasi, consultation. lalo na usong-uso yan ngayon, yung mga Yes. pagpapaganda. Meron bang ganun na nagpapakonsult sa inyo? Maraming nagpapacheck up sa mata na gusto nila magpalagay ng eyelid fold dahil Aesthetic. tama ka nga dahil Asian eyelid tayo. Usually mababa or wala tayong eyelid crease. Oo. Mababa. So which hindi naman talaga pangit kung gusto lang nilang papalitan. Oo, i-enhance Yeah. lang. Actually, wala naman itong harm, Dr. Carlo. Yeah, ano? wala, Wala wala. namang pathological na to. Pero most common na nagpapatingin sa akin regarding yung mga ganyang problema, mga matatanda na meron ng pathologic problem. Tinatawag natin ptosis. Yes, Ayan. pagka medyo tumatanda na sila, nagiging loose na yung attachment ng skin, lumalabas yung fat, Lumalaglag ng and then konti. lumalaglag na ng konti yung kanilang Okay. eyelid. Oo. Pagka medyo nagdo-droop na yung konti ng eyelid crease nila, bumababa din, and then napupush nila yung eyelashes pababa. Oh, okay. So ang unang problem is meron siyang visual complaint na medyo nakaharang sa vision May nila. nakaharang Instead sa na mata niya. buong-buo yung nakikita mo Oo. pag nagdo-drop na yung Medyo skin mo, bumababa. bawas Parang na. nawawala Okay, yung that's number taas. one. Oh. And then Okay. sunod naman, minsan nagtatouch yung mga eyelashes nila sa cornea ng mata nila, which nagkakaroon din ng Nakakapuwing. problem. Oo. Ano ba ang common hindi problem, lang Doctor? siya Pag natatouch ng eyelash mo. Una is meron kang foreign body sensation talaga. No? Parang yung may para puwing kang may palagi, oo, oo. mata mo oo. palagi. No? So parang lagi kang napupuwing. Mm-mm. And then, yung pala, lagi kang may eyelash na tumatama. Mm-mm. So, ang magandang gawin sa kanila is, una, investigate natin yung problem. Okay. And then, pag nakita mo na kailangan lang talagang bawasan yung konti yung skin, yung fat, and then medyo umangat yung eyelid niya. Saka medyo aangat din yung eyelash niya. Doon, pwede mo siyang i-blepharoplasty. Yun ang tawag. Yes, no? yun yung Medical tawag term is doon. the blepharoplasty na Which is procedure. the most common na procedure na ginagawa. Common siya sa cosmetic and then sa ophthalmology. Common din siya. Common pa rin siya sa ophthalmology. Yes. Going out of cosmetic muna, kasi si Doktora is the pediatric ophthalmologist. Ikaw is adult ophthalmologist. Basically ngayon, summer, medyo napakainit. Ano ba ang common condition na nagkakaroon Mga sa eyes? complaint ng mga Yes, patients oo. natin, mapabata o matanda. Parang last year medyo nagkaroon ng breakout ng conjunctivitis or Sore eyes. Common siya, viral. It's Sasabihin viral, ko, okay. Viral na problema. Kaya lang, nagkakaroon din ng bacterial problem. So, nagmumuta yung mga mata ng pasyente, namumula, makati. Pagka ganon, it's better to consult an ophtha and then para mabigyan sila ng tamang gamot. Okay. Hindi lang, kasi yung iba bumibili lang. Self-medicate. Kung Oo. ano-ano, oo, na Mahirap hindi din nagpapakita. Pero for our televiewers, Dr. Carlo, how would you distinguish a viral, for example, yung common na tao, how would they distinguish if viral or bacterial? Bacterial ba Good ito? question. Pag viral yung problema, una, ang discharge ng mata nila is watery. Watery. Pag viral, Para pag viral. siyang nagluluha, Okay. pwede ring makati yung mata nila, yun yung mga problem. And mapula din. Oo. Pag sinabi na nating bacterial yung problema, usually ang discharge niya talaga purulent, no? Or nagmumuta na talaga siya. Na Mas medyo parang mas malapot-lapot. Oo. Ibig sabihin yung Yeah. parang bacterial na. Oo, meron na Oo. talaga siyang purulent discharge, nagmumuta na yung mga mata nila. And ito, kailangan na nila talaga magpatak ng antibacterial. Antibacterial. Kailangan Oo. makita sila ng ophtha, ma-prescribean sila ng antibacterial na pamatak sa mata. And yung iba pa nga, namamaga pa talaga kahit eyelid nila naman. Oo. Pagka mga Sore bacteria. Pag ganyan ba, Dr. Carlo, kailangan pa ba mag-oral besides dun Pagka sa topical? namamaga na yung eyelid, no? Pagka meron na tayong tinatawag na preseptal cellulitis, namamaga na yung Yung paligid. structures Oo. sa paligid ng mata, mas magandang mag-oral na. Oo. Pero siyempre, lahat sa ating mga televiewers, huwag po kayong magsa-self-medicate. Basta-basta, Oo. Wag mag-self-medicate, maganda Speaking- magpa-check up sa Oo, doktor. kasi baka mali ang maipatak, no? Speaking of self-medication, no? Kasi may mga pasyente, Dr. Kate, since she's a pediatric ophthalmologist, may mga, alam mo, may mga nakikita ko mga pasyente, may mga nanay na, namumula yung mata ng bata, medyo nagmumuta. Naka-experience na ba kayo? Yung may mga nanay na nagpapatak ng, yung
gatas ng ina. Oo, may mga ganon. May mga ganon din ako ng mga naging patients sa ospital na naka-experience naman kayo ng ganon. And para sa mga televiewers lang natin, dun sa mga mommies na naggagawa pa rin itong ano. Totoo ba to? Nakakatulong ba talaga to? Actually, yung breast milk, hindi natin nire-recommend na ipapatak sa mata. Hindi siya dapat. Oo. Kasi talagang magkakaroon pa ng more infection. Oh, so hindi po recommended. Not- Even not kunyari recommended. first few days No, ng hindi talaga. breastfeeding or after 6 months hindi pa pwede. Hindi talaga. Actually, marami akong naging patients na gano'n na dumating na mas malala na yung sore eyes nila or yung So infection pwede sa mata. pang lumala, doktora? Yes, oo, yung pwede problem. pa talagang lumala yung problem. Okay. So maganda to, at least na natututunan natin itong mga ganitong So bagay. sa mga nanay, Yes. huwag naman po magpatak Yeah. ng gatas ng ina. Hindi po siya Sa iba po effective. ipatak. Sa Doktora Jonah, meron po tayong texter? Oo, meron tayong texter. Good day, Doktora. Ano po ba yung mga dahilan kung bakit lumalabo ang mata natin at ano po bang dapat gawin para mapanatiling maganda ang kondisyon ng mata? I guess let's do it for the kids and para na rin sa mga matatanda. Doktor, for the kids, ano bang yung usual dahilan? Bakit lumalabo? Usually yung dahilan ng paglalabo ng mga mata is yung usually namamana kasi siya o kaya yung tinatawag na hereditary. So, usually pagka both parents may grado sa mata and Chances then are, meron pa rin. or we observe the patient, baka pag lumalabo na or nagkakaroon ng complaints, kailangan na natin silang ma-examine. Yun. So hereditary is number one. Number one, hereditary. Environmental or Actually, yung mga gadgets and then yung mga iPad, ganyan, TV, very good, ano. For so sure. computer. How Wala soon, man ng mga doktora, parents yan. pwedeng gumamit ng mga tablet or iPad, cellphone sa mga bata? Cellphones, mga games, computer Yung games. paggamit naman, wala naman talagang yung age talaga Oo. na paggamit niya. Pero kasi wala pang evidence based na study na nagsasabi na yung gadgets ay nakaka-apekto, will cause ng pagkalabo ng mata. Oh. Although it can cause eye strain, headache sa bata or matanda. So wala pa talagang Wala proven pang- study okay, na okay. magkakos siya ng pag Para sa mga oo. Pero it can aggravate siguro. Pwedeng lalong magkaka-headache or magkaka-eye strain ng mga bata. Just minsan siyempre hindi malaman ng bata kung saan nanggagaling yung sakit ng ulo, no? Yes. Sa atin naman mga magulang, minsan, hindi, ano lang yan, lagyan mo lang ng ganito. Yung pala sa mata na pala ang Yes. problem. Tama. Kay Dr. Drineda naman, ano ba yung sa mga matanda naman, anong usually na-encounter mo na cases? Bakit lumalabo ang mata nila? First, pagka naging stable na yung grado ng mata ng mga matatanda, usually at the age of 24, 25, unang complaint nila pagka when they reach 38 to 40, nagiging presbyopic sila. Okay. Or nahihirapan silang magbasa ng mga malalapit. Okay. So, kailangan na nilang mag-reading glasses lang. Reading glasses lang. Well, Okay, umuulan tayo ng texters, Jonah, no? Ito naman, cellphone ending 7988. Okay. Meron po bang eye drops para mabilis luminaw ang paglabo ng paningin? Alan Gerlan, Pembo of Pembo, Makati City. Makati. Parang may kakilala akong doktor na gumagamot niyan. Isang One day talaga, naku. Baka taga, ano yun? Pampatak daw na Meron bang miracle ganon? drops. Meron ba ganon? Wala. And depende rin siguro kung anong dahilan. Kung anong kasi, Kailangan So- una alamin kung ano yung nagiging cause ng problema. Baka mamaya, sobrang matanda, mga 60 years old above, kailangan mapacheck din sila. Baka mamaya may mga katarata katarata. rin. Or, Wala naman tayong drops na oo, gano'n. wala namang pamatak para matunaw yung cataract mo. So, walang pamatak na ano. Baka mamaya, ang problema din naman is glaucoma, na kaya lumalabo yung Ibang- paningin niya dahil nagkakaroon siya ng glaucoma. Siya pwedeng patakan ng gamot. Pero kailangan Mapacheck ma-check muna muna rin. ng Hindi Okay. pwedeng basta-basta. Basta-basta. Talking about cataract, Dr. Carlo, kailan lumalabas ito sa mga may edad na tao? And lahat ba magkakaroon ng katarata? Yes. Okay. Cataract is the most common cause of irreversible blindness dito sa atin. Most common cause Yes, of most common. reversible Reversible blindness. Okay. Kasi pwede mo siyang operahan at palinawin yung mata ng patient. Common to sa mga elderly, 60 years old and above. 60 years old and above. Okay. Common din siya sa mga diabetic kasi it's one of the complications ng diabetes natin. Is cataract. Yes. Cataract.
Sa mga bata, pwede rin magkaroon ng congenital cataract, no? Nung Oo. pinanganak sila na may cataract. Meron na, oo. And pwede ka rin magkaroon ng cataract pag na-trauma yung mata mo, nasuntok ka, nabutas yung, Traumatic. natusok yung mata mo. Pwede ka rin magkaroon magkaroon ng ng cataract. Lahat ng tao, Pwede. pwedeng Pwede. magkaroon talaga ng Wow. Meron ba prevention ito para hindi... Ah, bukod dun sa trauma, ha? Bukod dun sa trauma. wala pa talagang proven eye drop para ma-prevent yung cataract. Yung pagkain ng kalabasa daw ba, pagkain ng kalabasa, makakalinaw ba carrots, talaga para sa luminaw mga- yung mata. Ah. Inom ka ng vitamin A, so, ganyan. totoo ba yun? Totoo ba yan? ganon. Well, wala pa talagang study to prove that. Pero Wala namang masama wala kung namang iti-take, masama oo. kung gagawin nila. Oo. Pero hindi ko sasabihin sa kanila na hindi kayo It's your magkakaroon ng choice. Oo. Kumbaga, it's your choice kung pwede mong ano. Sige. Alright. Ang daming texters, Dr. Okay, Joanna. ito medyo interesting to. Marami din akong patients na nakikitang may ganito. Ask ko lang po kung anong gamot kasi meron akong pterygium, yung pugita na sinasabi nila, no? Ano pong gamot? Dahil madalas din akong nahihilo from Kapag Cotabato. tinitigil ko. Oh, from I guess Cotabato. she's asking about yung pterygium o pugita. Meron po bang gamot para mawala ito? Ano po ba itong tinatawag nilang Ang pterygium? pterygium Pugita. is a fibrovascular outgrowth Okay. sa mata natin. Usually caused by pag na-expose tayo masyado sa mga UV rays ng UV rays. araw. Oo. And then, ano ang kailangan nating gawin? Ito ay naooperahan. Okay. Wala talagang pamatak para ito yung mawala. Oo. Inooperahan, kinakayod yung pterygium away from the center of the eye. Sabi niya, nahihilo siya. Baka masyado na nahahatak yung cornea niya, nagkakaroon na siya ng astigmatism, kaya nahihilo na siya. Kaya kailangan, ipakayod na niya. Okay, so sa ating texter from Cotabato, better talagang dumiretso na po kayo sa ophthalmologist para hindi lumala, no? Linawin ko lang, Dr. Adeneda, no? Yung pugita, ito yung parang, di ba, yung sa itim ng mata natin, no? Meron parang laman na tumutubo dun sa bilog. Minsan, usually makikita mo siya dito sa bandang gitna sa labas, parang pumapasok siya, ano siya dun sa loob ng mata. Yun yung tinatawag nating pugita. Pugita. Oo, na minsan nakaka-conscious kasi parang, di ba, usually makikita ko yung mata mo, dalawang bilog na itim ganyan. Siya, meron siyang parang laman na nakapasok dun sa loob ng itim na I guess minsan yun yung concern din ng most patients, yung parang, parang nakakahiya, parang For merong aesthetic something, purposes din, bukod sa pathologic, meron no? something sa mata nila na ano. Well, another one is cellphone ending it's at 8781. Humahapdi po ang mata ko kapag long travel. Bakit po kaya? From Surigao. Hello Hindi sa mga taga Surigao. Yes, hindi Thank naglagay you ng for pangalan para watching. mabati sana natin. Pag long travel, bakit kaya siguro sa daan? Long travel. Humahapdi ang mata Oo. niya. Oo. Baka masyadong nahahangin na yung mata niya or masyado rin na airconan yung mata niya, nagda-dry eyes yung Dry mata niya. eyes naman. Alam Kapag mo, siguro common din yung to long eh, travel, di ba? kunyari nakabukas ang bintana Oo, mo, pwede yan, ganun. dry Baka eyes. nagda-dry eyes sila. Oo. Dry eyes. Pag aircon, too much aircon ba, Nakaka-dry eyes. nakaka-dry eyes din? Oo. Common din tong dry eyes na to eh. Marami din ako nakikita mga ganyan sa ospital. Paano ba natin ma-explain kung ano ba tong dry eyes, yung dry eye syndrome? Ano ba tong, paano ba natin nakukuha to? Lahat ba ng tao pwede magkaroon nito? Ano ba Lalo nila ngayong summer, ginagawa na? pwede ba Oo. magka-dry eye syndrome Usual ba ngayong tong summer? summer na dry eyes? Okay, ang dry eyes, pagka yung... Normally, ang mata natin, merong layer ng luha talaga, no? Para to prevent them from Drying. matuyo talaga yung mata. Ngayon, as we age, nagbabago yung consistency ng layer ng luha. Nawawala yung pagiging makapit niya dun sa mata natin. Okay. So, akala natin nagluluha tayo kahit di naman tayo naiiyak talaga. And yun yung isa sa mga nagiging cause ng dry eyes natin. Oo, kasi hindi na kumakapit ang as we age. oo. kailangan lang natin gawin is bigyan ng pampakapit ng luha or So, patak lang pang-replace ba ng ito, luha. Dr. Oo. Carlo? Pampatak. Patak lang. Mga tear Okay. replacement yan. Tear Mga replacement lubricants, tawag. Ito ba mga ay over-the-counter drug or kailangan ng prescription with the doctor? Maganda ma-check muna para kung malaman kung yun talaga yung problem. And kung yun talaga yung problem, over the counter, makakabili naman. So basically, sa lahat ng pasyente natin na nag-text at may concern, pa-check talaga muna. Oo. Kasi hindi tayo pwede mag-advise over... Nang basta-basta lang. Yes. Ako, maraming salamat, Dr. Adreneda, Dr. Valconchao. Yes, As much ang as bilis we'd ng like oras. to Ang dami go, bang we'd like to texters. talk more. Siguro, where can they find you sa ating mga televiewers na gusto kayong makita?
Nasa De Los Santos Medical Center kami. We have a clinic at room 702-704. Room 702-704? Medical Arts Building, Medical De Los Arts Santos Building. Medical Center. May araw po ba kayo, Doktora? Mondays and Saturdays, pediatric ophthalmology clinic. And then for adult, every day. Every day. 10 to 2 o'clock. 10 to 2 p.m. o'clock. Okay, maraming salamat for Thank guesting you, here, thank you. Dr. Okay, Kate thank and you. Dr. Carlo. And mamaya naman, makikita naman natin, ito naman, all about beauty naman tayo. Marami pa sana ako dapat itatanong kay Dr. Kate. Pero sige, baka pwede natin WhatsApp daw kasi itanong puro, yan. hindi mawawala ng beauty Oo queen. nga eh. Oo. Okay, sige. So mamaya, we are going to see the candidates of Miss Tourism Philippines 2016 when What's Up Doc returns. Natural look nose lift, cleavage by breast augmentation, curves by liposuction, non-surgical treatment of varicose veins. Janssen Cosmetic Surgery by Dr. John Seneca.